Ang marahan na pagdulas ng isang folder sa makinis na kahoy ng hapagkainan, ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Sa loob nito ay ang mga papeles na wawakasan ang lahat. Ang magpapalaya sa kanya. Ano to? Tanong ni Randy. Ang boses ay naglalaman ng pagkalito na mabilis na nahaluan ng inis. Crine? Ano to? Hindi siya tiningnan ni Crine. Ang mga mata niya ay nakapako sa mga papeles na para bang yun ang Biblia ng kanyang kaligtasan. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang dating karagatan ng kalungkutan sa kanyang dibdib ay natuyo na. At ang natira na lamang ay isang disyerto ng kapayapaan, isang malamig at matibay na kapayapaan. Naramdaman niya ang titig ni Randy na parang mga karayom. Sinusubukang hanapin ang dating babaeng kanyang kilala. Ang babaeng iiyak sa kaunting sigaw. Ang babaeng hihingi ng tawad kahit hindi niya kasalanan. Ngunit wala na ang babaeng yon. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi isinilang sa isang gabi. Hinulma siya ng maraming gabing walang tulog, binuo ng bawat patak ng luhang pinalis ng palihim, at pinatibay ng isang katotohanang kasing pait ng kapeng itim. At ang lahat ng ito, ang mapait na katotohanan ito, ay nagsimula sa isang napakatamis na paraan. Nagsimula ang lahat sa amoy ng bagong giling na kape. 6 na araw sa isang linggo, ang mundo ni Crine ay ang Cafe Luciana. Mahal niya ang lugar na yon. Ang mainit na singaw mula sa espresso machine, ang mahinang tunog ng mga kutsarita na humahalo sa tasa. Ang mga ngiti ng mga suking nakakahanap ng sandaling kapayapaan sa gitna ng magulong araw. Para sa kanya, ang pagiging barista ay hindi lang trabaho. Ito ay sining. Ngunit sa likod ng bawat tasa ng kape na kanyang tinitimpla, mayroong isang mas malaking pangarap. Sa kanyang lumang kwaderno, nakaguhit ang isang logo na siya mismo ang nagdisenyo. Crane's Kitchen, isang maliit na kainan na maghahain ng mga pagkaing Pilipino na may kasamang pagmamahal. Iyon ang kanyang tunay na pangarap. Ang bawat sentimong kanyang naiipon ay isang hakbang palapit doon. Good morning, ma'am! The usual po? Bati niya sa isang suki, kasabay ng isang matamis na ngiti. Sa gitna ng kanyang abalang umaga, may isang taong laging nakakakuha ng kanyang pansin. Isang lalaki na laging nakaupo sa sulok, malapit sa bintana. Lagi siyang mag-isa, laging may hawak na libro o laptop, at laging pareho ang order. Isang venti Amerikano. Walang asukal, walang gatas. Hindi siya palangiti. Hindi rin siya palakibo. Tumango lang siya kapag tinanong at aabuti ng kanyang kape nang may tahimik na pasasalamat. Para kay Crane, isa siyang misteryo. Matangkad, malinis manamit, at may mga matang tila may malalim na iniisip. Sa loob ng maraming buwan, ganoon ang kanilang naging routine. Mag-o-order siya, ihahanda niya, at aabutin niya. Ngunit isang araw, may nagbago. Isang Amerikano, sabi niya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpatuloy siya. Crine. Natigilan si Crine. Ang simpleng pagbanggit sa kanyang pangalan ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa name tag niya at pagkatapos ay sa mukha ng lalaki. Isang maliit. Halos hindi mapansing nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Okay sir, 1 venti Americano for you. Sabi ni Crane, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Nang araw na yon, nang kunin niya ang kanyang kape, may iniwan si Randy na higit pa sa bayad at tip. Isang maliit na piraso ng tissue paper na may sulat. Ang kape mo ang nagpapagaan sa isang mabigat na araw. Salamat. Paulit-ulit na binasa ni Crane ang mga salitang iyon. Maingat niyang tiniklop ang tissue at itinago sa kanyang bulsa na para bang isa itong kayamanan. Mula noon, ang mga tahimik nilang palitan ay napalitan ng mga maikikling pag-uusap tungkol sa panahon, sa librong binabasa nito, sa paborito nilang pagkain. Unti-unti, ang misteryosong lalaki sa sulok
ay nagkaroon ng pangalan, Randy. Nalaman niyang isa itong project manager sa isang malaking kumpanya. Nalaman niyang mahilig ito sa mga luma at tahimik na lugar tulad ng Cafe Luciana. At nalaman niyang mayroong kabaitan sa likod ng kanyang seryosong anyo. Isang gabi, habang nag-aayos siya para umuwi, bumuhos ang malakas na ulan. Napabuntong hininga si Crane. Wala siyang dalang payong. Habang nakatayo siya sa may pintuan ng cafe, naghihintay na humina ang ulan. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Mukhang kailangan mo nito. Paglingon niya, nakita niya si Randy. May hawak na payong. Nakangiti ito. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito na nagpaliwanag sa buong mukha niya. Randy? Akala ko, nakaalis ka na. Gulat na sabi ni Crane. Nakita kong umuulan. Baka magkasakit ka. Simpleng sagot nito. Hayaan mong ihatid na kita. Sa ilalim ng iisang payong, habang naglalakad sila sa basang kalsada, naramdaman ni Crane ang isang kakaibang init at seguridad. Ang mga pag-uusap nila ay mas humaba. Ang mga ngiti ay mas dumalas. Ang dating suki ay naging kaibigan. At hindi nagtagal, naramdaman ni Crane na nahuhulog na ang loob niya. Lumipas pa ang ilang linggo ng mga hatid sundo at walang katapusang kwentuhan sa counter. Isang hapon, pumasok si Randy sa cafe, ngunit hindi siya pumunta sa dati niyang pwesto. Dumiretso siya sa counter kung saan nakatayo si Crane. May kakaibang kaba sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Crane, panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Pwede ba kitang imbitahan? Sa isang hapunan? Sa isang lugar na hindi dito sa cafe? Ang gabing iyon ang naging simula ng isang panaginip na ayaw ng gisingan ni Crane. Si Randy ay hindi lang basta nobyo. Siya ang sagot sa lahat ng mga panalangin ni Crane na hindi niya kailanman binigkas ng malakas. Maalaga ito, malambing, at higit sa lahat, naniniwala ito sa kanya. Tuwing nagkukwento si Crane tungkol sa Crane's Kitchen, sa mga recipe na gusto niyang subukan, sa disenyo ng magiging menu niya, nakikinig si Randy. Hindi lang basta nakikinig, kundi interesado talaga ito. Balang araw, sabi ni Randy habang hinahaplos ang kamay niya, ikaw na ang pinakasikat na chef sa buong syudad at ako ang magiging #1 fan mo. Pakiramdam ni Crane ay lumulutang siya sa alapaap. Isang taon, matapos ang kanilang unang date, dinala siya ulit ni Randy sa Cafe Luciana. Gabi na noon at pasara na ang cafe. Nagtaka si Crane kung bakit nakabukas pa ang mga ilaw at may tumutugtog na malambing na musika. Sa gitna ng cafe, kung saan sila unang nagkausap ng matagalan, lumuhod si Randy. May kinuha itong isang maliit na kahon na pelos mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, kuminang ang isang singsing na diamante sa ilalim ng mainit na ilaw ng cafe. Napahawak si Crane sa kanyang bibig. Ang mga luha ng kaligayahan ay mabilis na namuo sa kanyang mga mata. Crane, malambing na sabi ni Randy. Dito tayo nagsimula. Sa gitna ng amoy ng kape at mga pangarap mo. Gusto kong maging bahagi ng lahat ng pangarap mo. Gusto kong gumising sa tabi mo araw-araw. Will you marry me? Hindi makapagsalita si Crane. Tumango lang siya ng paulit-ulit habang umaagos ang kanyang mga luha. Oo, Randy. Oo. Isinuot ni Randy ang singsing sa kanyang daliri at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Crane na perpekto ang lahat. Ngunit tulad ng kape, minsan ay may mapait na latak sa ilalim ng matamis na timpla. Ang pait na yon ay dumating sa anyo ng ina ni Randy, si Aling Marites. Ang unang paghaharap nila ay sa isang formal na hapunan sa bahay ng mga De Castro. Ang bahay ay malaki, puno ng mga mamahaling palamuti at nakakaramdam ng sobrang liit si Crane sa loob nito. Pumasok si Aling Marites sa dining room. Matikas ang tindig, puno ng alahas.
at may mga matang mapanuri. Tiningnan niya si Crane mula ulo hanggang paa. Ma, ito po si Crane. Masayang pakilala ni Randy habang hawak ang kamay ni Crane sa ilalim ng mesa. Good evening po, ma'am. Magalang nabati ni Crane. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Hindi ngumiti si Aling Marites. Umupo ito sa kabisera at sinanyasan ang mga katulong na magsilbi na. Sa buong hapunan, pakiramdam ni Crane ay nasa gitna siya ng isang interogasyon. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang pamilya, sa probinsya, sa kanyang trabaho bilang barista, sa kanyang natapos sa pag-aaral. Bawat sagot ni Crane ay tinatanggap nito ng isang tango at isang manipis na ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Nang matapos ang hapunan, habang nagkakape sila, nagsalita si Aling Marites. Maganda ka, iha, sabi nito, pero malamig ang tono. At mukhang masipag, pero ang anak ko. Si Randy, sanay siya sa isang partikular na uri ng pamumuhay. Ang pamilya namin ay may pangalang iniingatan. Huminto ito sandali at tumitig ng diretso sa mga mata ni Crane. Ang anak ko ay nararapat sa pinakamaganda. Sana ay kayanin mong ibigay iyon sa kanya. At sana, alam mo kung saan ka lulugar. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Crane. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Randy sa kamay niya. Ma, saway ni Randy. Pero mahina lang. Nang pauwi na sila, tahimik lang si Crane sa loob ng sasakyan. Ang mga salita ni Aling Marites ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag mo nang intindihin si Mama. Basag ni Randy sa katahimikan. Hinawakan niya ang kamay ni Crane at hinalikan ito. Ganoon lang talaga siya. Protective lang siya sa akin dahil ako na lang ang meron siya. Matututunan ka rin niyang mahalin kapag nakita niyang masaya ako sa'yo. Tumingin si Crane kay Randy. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Pinili niyang maniwala. Pinili niyang magtiwala na ang pagmamahal ni Randy ay sapat na para protektahan siya. Dumating ang araw ng kasal para itong eksena sa isang pelikula. Nakasuot si Crane ng isang napakagandang puting gown. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak. Habang naglalakad siya sa aisle, nakita niya si Randy sa altar. Naghihintay, umiiyak sa tuwa. Nawala ang lahat ng kaba ni Crane. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking makakasama niya habang buhay. Ngunit nang malapit na siya sa altar, nahagip ng kanyang paningin si Aling Marites sa unang hanay ng mga upuan. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Randy na may ekspresyon na mahirap basahin. Hindi ito mukhang masaya. Mukha itong nagmamatsyag. Mukha itong nagbabanta. Mabilis na inalis ni Crane ang paningin niya at ibinalik kay Randy. Ngumiti siya. Araw nila ito. Walang makakasira nito. Nagpalitan sila ng mga pangako. Nangako silang mamahalin at aalagaan ang isa't isa. Sa hirap at ginhawa. Nang halikan siya ni Randy, naramdaman ni pagsasara ng pinto ng kanilang silid. Dito magsisimula ang bago nilang buhay. Pinuno ni Randy ang silid ng mga halik. Niyakap niya si Crane ng mahigpit na parang ayaw na nitong pakawalan. Mahal na mahal kita, Mrs. Crane de Castro. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay parang musika. Mahal na mahal din kita, sagot ni Crane. Sa gitna ng kanilang yakap, hinawakan ni Randy ang kanyang mga balikat at bahagyang inilayo para tingnan siya sa mata. Mayroong kakaibang seryosong ekspresyon sa mukha nito ngayon. Mahal kita, pag-uulit nito. Kaya ngayon na mag-asawa na tayo, ngayon na ikaw na ang Mrs. De Castro, mayroon akong isang hiling. Naghihintay lang si Crane. Mayroon akong isang mungkahi para sa kinabukasan nating dalawa. Kinabahan si Crane sa tono ng pananalita ni Randy. Ang saya na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Ano yon, mahal? Tanong niya. Sinusubukang panatilihing magaan ang kanyang boses.
Huminga ng malalim si Randy at hinawakan ng dalawang kamay niya. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang pangarap mong Crine's Kitchen. Panimula nito. At sinusuportahan kita dyan, 100%. Pero ngayon, asawa na kita. Gusto kong maging komportable ka. Gusto kong alagaan ka. Tumango si Crine. Hindi pa rin sigurado kung saan patungo ang usapan. Ang trabaho sa cafe, nakakapagod. Maaga kang gumigising, gabi ka nang umuuwi. Hindi mo na kailangang gawin yan. Ako na ang bahala sa tin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Crine. Anong ibig mong sabihin? Ang gusto ko sana, mag-resign ka na sa Cafe Luciana. Direktang sabi ni Randy. Magpahinga ka. Mag-focus ka sa pag-aalaga sa akin, sa pag-aayos ng bahay natin, para kapag handa ka na, kapag may sapat na tayong ipon, ako mismo ang mag-i-invest sa restaurant mo. Pero sa ngayon, hayaan mo muna ako ang magtrabaho para sa ting dalawa. Natigilan si Crine. Ang Cafe Luciana ay hindi lang trabaho para sa kanya. Iyon ang kanyang mundo. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga suki, ang kanyang koneksyon sa pangarap niya. Pero, mahal ko ang trabaho ko, Randy, at nag-iipon ako para sa... Crine, putol ni Randy. Mas malambing ang boses. Hindi mo na kailangang mag-ipon. Pera ko, pera mo, pera natin. Ang gusto ko lang ay ang pinakamabuti para sa'yo. Isipin mo, hindi ka na mapapagod. Magkakaroon ka ng maraming oras para magplano para sa Crane's Kitchen. Magiging mas masaya tayo. May kung anong mali sa pandinig ni Crine, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ang mga salita ni Randy ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Pero bakit parang mayroong mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib? Hindi ko alam, Randy. Niyakap siya ni Randy. Sige na, mahal. Gawin mo na to para sa akin. Para sa atin. Ito ang unang hakbang natin bilang mag-asawa. Magtiwala ka sa akin. Kinabukasan, habang nasa trabaho, parang wala sa sarili si Crine. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang sinabi ni Randy. Oh girl, tulala ka yata. Puna ni Belle, ang kanyang katrabaho at matalik na kaibigan. Dapat masaya ka. Bagong kasali. Nagpilit ng ngiti si Crine. Ikinuwento niya kay Belle ang mungkahi ni Randy. Kumunot agad ang noo ni Belle. Teka, parang hindi maganda yan, sabi ni Belle. Bakit kailangan mong mag-resign? Paano na yung pangarap mo? Sabi niya, susuportahan niya raw ako kapag handa na kami. Depensa ni Crine kahit siya mismo ay hindi kumbinsido. Crine, magkaiba ang suporta sa kontrol. Seryosong sabi ni Belle. Pera mo yang iniipon mo. Pinaghirapan mo yan. Huwag mong basta-bastang isusuko ang kalayaan mo. Natahimik si Crine. Tama si Belle. Pero mahal niya si Randy. At ang pag-aasawa ay tungkol sa kompromiso at sakripisyo, hindi ba? Nang gabing iyon, tumawag si Aling Marites. Nagulat si Crine dahil hindi pa sila nag-uusap simula noong kasal. Narinig ko ang magandang balita. Bungad nito, walang anumang pagbati. Sinabi sa akin ni Randy na titigil ka na sa pagtitimpla ng kape. Hindi nakasagot si Crine. Mabuti naman kung ganoon, patuloy ni Aling Marites. Iyan ang tamang lugar para sa isang asawa. Sa bahay nag-aalaga sa asawa niya. Masaya ako na sa wakas ay natututunan mo na ang iyong lugar. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Crine ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang lugar niya? Parang isang aso na sinabihan kung saan dapat umupo. Ngunit nang dumating si Randy, dala ang paborito niyang bulaklak na may ngiti sa mga labi. Unti-unting natunaw ang kanyang pagdududa. Napag-isipan mo na ba, mahal? Tanong nito. Tumingin si Crine sa mga mata ni Randy. Ang mga matang nangako sa kanya ng walang hanggang pagmamahal sa harap ng altar. Ang lalaking ito ang kanyang pinili. Siguro kailangan niya lang magtiwala.
Sige, mahinang sagot niya. Magre-resign na ako. Nagliwanag ang mukha ni Randy. Niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat. Mahal. Pangako, hinding-hindi ka magsisisi. This is for the best. Kinabukasan, na may mabigat na puso, lumapit si Crine sa kanyang manager, si Sir Ben. Si Sir Ben ay parang pangalawang ama sa kanya. Siya ang isa sa mga unang naniwala sa pangarap niyang magkaroon ng sariling kainan. Nang iabot niya ang kanyang resignation letter, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Sigurado ka na ba dito, Crine? Tanong ni Sir Ben. Alam kong may pangarap ka. Huwag mong hayaang may humadlang doon. Desisyon po namin ito ng asawa ko, Sir Ben. Pilit niyang ngiti. Para po sa pamilya namin. Tumango lang si Sir Ben, puno ng pag-unawa, ngunit may bahid ng panghihinayang. Sa huling araw niya sa Cafe Luciana, nilinis ni Crine ang kanyang maliit na locker. Kinuha niya ang lahat ng kanyang gamit. Sa ilalim ng lahat, nandoon ang kanyang kwaderno. Ang kwaderno kung saan nakaguhit ang logo ng Crine's Kitchen. Binuklat niya ito. Bawat pahina ay puno ng mga ideya, mga recipe, mga pangarap. Hinaplos niya ang papel. Isang butil lang ang luha ang pumatak sa ibabaw ng drawing niya. Mabilis niya itong pinunasan. Isinara niya ang kwaderno. Isinara niya ang locker. Habang naglalakad siya palabas ng pinto ng Cafe Luciana, sa huling pagkakataon, hindi niya napigilang itanong sa kanyang sarili. Ang boses ay isang bulong, puno ng takot. Tama ba itong ginawa ko? Ang unang linggo ay parang isang bakasyon. Gumigising si Crine nang walang alarm clock. Ipinagluluto niya si Randy ng masasarap na almusal. Inaayos niya ang kanilang bagong bahay, nilalagyan ng mga bulaklak ang bawat sulok, at sinisiguradong malinis at mabango ito palagi. Sa gabi, sasalubungin niya si Randy ng isang mainit na hapunan at isang matamis na yakap. See? Di ba mas maganda to? Sabi ni Randy, isang gabi, habang minamasahe ang mga paa ni Crine. Wala kang stress. Isa kang reyna dito sa bahay natin. Ngumiti si Crine. Siguro nga tama si Randy. Ngunit ang mga linggo ay naging buwan. Ang bahay na dati paraisong pahingahan ay unti-unti niyang naramdaman na parang isang kulungan. Isang maganda, maluwag, at mamahaling kulungan. Isang gintong hawla. Ang 4 na sulok ng bahay ang naging buong mundo niya. Ang dati niyang kalayaan ay napalitan ng isang routine na paulit-ulit. Gising, linis, luto, hintay. Nagsimulang magbago si Randy o marahil lumalabas lang ang tunay niyang kulay. Isang araw, nagpaalam si Crine na makikipagkita siya sa dati niyang mga katrabaho kasama si Belle. Para saan? Tanong ni Randy. Nakakunot ang noo habang nagbibihis para sa trabaho. Wala lang. Kamustahan lang. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. Masayang sagot ni Crine. Huwag na, sabi ni Randy. Inaayos ang kanyang kurbata sa salamin. Dito ka na lang sa bahay. Baka kung ano lang ang masabi ng mga yan sa'yo. Baka maimpluwensyahan ka pa. Masama ang dating na ang asawa ko ay nakikipagtsismisan sa kung saan-saan. Natigilan si Crine. Tsismisan? Kaibigan ko sila, Randy. Kaibigan mo sila nung barista ka pa. Ngayon, asawa ka na ng isang manager. Dapat piliin mo ang mga sinasamahan mo. Sabi nito, hinalikan siya sa noo at umalis na. Naiwan si Crine na nakatayo, hindi makapaniwala sa narinig. Naging ganoon ang sistema. Bawat kilos niya ay kailangan ng permiso. Kapag gusto niyang lumabas, kailangan niyang sabihin kung saan siya pupunta at sino ang kasama niya. Binigyan siya ni Randy ng credit card, pero kailangan niyang ipaliwanag ang bawat gastos. Isang hapon, bumili siya ng isang simpleng bestida. Maganda ito at medyo mababa ang hiwa sa leeg. Isinukat niya ito
Umaasang magugustuhan ni Randy. Pag-uwi ni Randy, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang ekspresyon nito ay hindi saya, kundi inis. Para kanino yan? Malamig na tanong nito. Para sa'yo, syempre. Sagot ni Crine. Hubarin mo yan. Utos ni Randy. Hindi ko gustong may ibang lalaking makakita sa'yo na ganyan ang suot. Ang dating maalaga at malambing na si Randy ay unti-unting napalitan ng isang taong seloso at palaging galit. Ang pinakamasakit ay kapag binabanggit niya ang tungkol sa kanyang pangarap. Randy, may nakita akong pwesto online. Maganda para sa Crine's Kitchen. Sabi niya isang gabi habang naghahapunan. Huwag muna nating pag-usapan yan. Sagot ni Randy, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang pagkain. Marami akong problema sa opisina. Pero sabi mo, sabi ko, kapag handa na tayo. Tumaas ang boses nito. Hindi pa ngayon, Crine. Ang kulit mo. Natahimik si Crine. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kutsara at tinidor para pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang pagbisita ni Aling Marites ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Dumarating ito nang walang pasabi. Tinitingnan ang bawat sulok ng bahay na para bang naghahanap ng dumi o pagkakamali. Hindi ba't dapat ay mas mataba ka na ngayon? Wala ka namang ginawa, kundi kumain at matulog. Puna nito isang araw. Sa ibang araw naman, habang nagluluto si Crine, ang adobo mo ay kulang sa tuyo. Hindi ganito ang gusto ni Randy. Pagkatapos, kakausapin nito si Randy ng palihim sa hardin. Hindi naririnig ni Crine ang lahat, pero sapat na ang mga salitang babaeng ambisyosa, hindi marunong makontento, at bantayan mo yang asawa mo para maintindihan niya ang lahat. Pagkatapos ng mga pag-uusap na yon, lalong nagiging strikto at magagalitin si Randy. Ang tanging takas ni Crine ay ang kanyang kusina. Doon, malaya siya. Lihim siyang nag-e-eksperimento ng mga bagong recipe. Habang wala si Randy, nagluluto siya ng kung ano-ano. Mga putahing matagal na niyang gustong subukan. Kinukuhanan niya ito ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Itinatago niya ang mga litrato sa isang secret folder na may password. Ang folder na yon ang naging lalagyan ng kanyang mga pangarap na pilit na ikinukulong. Isang gabi, naramdaman ni Crine ang sobrang kalungkutan. Kailangan niya ng kausap. Tinext niya si Belle at nag-video call sila. Habang nag-uusap sila, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa baba. Sige Belle, baba ko na. Andito na si Randy. Mabilis niyang sabi. Pero huli na ang lahat. Bumukas ang pinto ng kanilang silid. Nakatayo doon si Randy. Ang muka ay madilim sa galit. Sino yang kausap mo? Tanong nito. Bago pa man makasagot si Crine, mabilis na lumapit si Randy, hinablot ang cellphone mula sa kanyang kamay at pinindot ang end call. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, ayokong mo nakikipag-usap ka sa mga yan? Sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napaatras si Crine, napasandal sa pader. Ang takot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang Randy na kanyang minahal dito. Ito ay isang dayuhan, isang halimaw na nakatago sa likod ng pamilyar na mukha. Mula ng gabing iyon, mas lalong nanlamig ang pakikitungo ni Randy kay Crine. Ang kanilang bahay, na dati puno ng tawanan, ay nabalot na ng isang nakakabihinging katahimikan. Nag-uusap lang sila kapag kailangan. Anong ulam? Nasaan ang susi ko? Aalis na ako. Mas madalas na ring umuuwi ng gabi si Randy. Palagi niyang dahilan ay overtime sa trabaho o dinner meeting kasama ang kliyente. Noong una, naniwala si Crine. Ngunit nagsimula siyang makapansin ng mga maliliit na bagay
na hindi magkakatugma. Isang gabi, habang nilalabhan niya ang mga damit ni Randy, naamoy niya ang isang pabango na hindi pamilyar. Isang matamis, bulaklakin na pabango ng babae. Kumabog ang dibdib niya. "Randy, may bago ka bang pabango?" Sinubukan niyang itanong ng kaswal. "Wala." Mabilis na sagot nito. Hindi man lang tumitingin mula sa panonood ng TV. "Baka naamoy mo lang sa elevator." Pinilit maniwala ni Crane, pero ang buto ng pagdududa ay naitanim na sa kanyang isipan. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga resibo sa wallet ni Randy, nakita niya ang isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant para sa 2 tao. Ang petsa ay noong Martes, ang araw na sinabi ni Randy na nag-overtime siya hanggang hating gabi. Hinarap niya si Randy tungkol dito. "Ano to, Randy?" Tanong niya, ipinapakita ang resibo. Tiningnan ito ni Randy at sa isang iglap, nakita ni Crane ang gulat sa mga mata nito bago ito mabilis na napalitan ng inis. "Meeting yan, kasama ang kliyente," sabi nito. "Ano bang problema mo? Pati ba naman yan, gagawan mo ng issue?" "Kliyente, 2 lang kayo?" "Oo, bakit? Kailangan ko bang magdala ng buong barangay sa meeting?" Sigaw nito. "Alam mo, Crane, nakakasakal ka na. Bawat galaw ko, binabantayan mo." Muli, si Crane ang lumabas na masama. Siya ang selosa. Siya ang paranoid. Ang pagdududa niya ay lalong lumaki nang imbitahan sila sa isang Christmas party ng kumpanya ni Randy. Doon, unang beses niyang nakilala ng formal si Samantha, ang sekretarya ni Randy. Bata ito, maganda, at ang damit nito ay hapit na hapit sa katawan. Nakita ni Crane kung paano ito ngumiti kay Randy. Isang ngiting malagkit at puno ng kahulugan. Nakita rin niya kung paano tumingin si Randy dito. Isang tingin na matagal nang hindi ibinibigay sa kanya ni Randy. Sa gitna ng party, lumapit si Aling Marites kay Crane. "Nakikita mo ba yung si Samantha?" sabi nito habang umiinom ng wine. "Matalino yang batang yan. Galing sa magandang pamilya. At higit sa lahat, alam niya kung paano alagaan ang isang lalaking tulad ni Randy. Siya ang tipo ng babae na maipagmamalaki mong ipakilala sa lahat." Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Crane. Malinaw na pagpaparinig. Isang direktang insulto. Umuwi silang mag-asawa nang hindi nag-iimikan. Dumalas ang pag-text at pagtawag sa cellphone ni Randy. Kahit hating gabi na. Kapag tumatawag ito, lumalabas si Randy sa balkonahe para doon magsalita ng pabulunge. Ang pangalang Samantha ay madalas lumitaw sa screen ng telepono niya. Kapag tinatanong ni Crane, ang sagot palagi ay tungkol sa trabaho. Isang gabi, hindi na natiis ni Crane. Pagod na siya sa mga kasinungalingan. Pagod na siya sa pakiramdam na para siyang tanga. Habang naliligo si Randy, kinuha niya ang cellphone nito na nasa ibabaw ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang mali, pero kailangan niyang malaman ang totoo. Ngunit nakapassword ang telepono. Isang bagong password na hindi niya alam. Paglabas ni Randy mula sa banyo, nakita siya nitong hawak ang kanyang cellphone. Ang mukha nito ay nag-iba. Ang pagiging kalmado ay biglang nawala. "Anong ginagawa mo?" tanong nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Sino si Samantha?" Diretsong tanong ni Crane. Nanginginig ang boses, ngunit pilit na nagpapakatatag. Sa halip na sumagot, lumapit si Randy sa kanya at hinablot ang cellphone. Ang pagkakahablot nito ay napakalakas na halos matumbas si Crane. "Wala kang karapatang pakialaman ang gamit ko," sigaw nito. "Asawa mo ako, Randy. May karapatan akong malaman kung niloloko mo ako." Sigaw pabalik ni Crane. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tumawa si Randy.
Isang tawang mapait at mapang-insulto. Niloloko? Baka naman ikaw ang gumagawa ng kwento sa isip mo? Baka nababaliw ka na dahil wala kang ginawa kundi magkulong dito sa bahay buong araw. Gaslighting. Sinisisi siya. Ginagawa siyang kontrabida. Huwag mong hayaan yang walang kwentang selos mo na sirain ang pagsasama natin, Crini. Pagbabanta nito. Baka pagsisihan mo. Iniwan siya ni Randy na nakatayo sa gitna ng silid, basag ang puso at gulong-gulo ang isip. Nagsisimula na siyang maniwala. Baka nga siya ang may problema. Baka nga nababaliw na siya. Nang sumunod na mga araw, sinubukan ni Crane na maging mabuting asawa. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagselos. Ngumiti siya kahit nasasaktan. Umaasa siyang kung gagawin niya iyon, babalik ang dating Randy. Ngunit wala nang bumalik. Isang Sabado ng umaga, inutusan siya ni Randy na hanapin ang mga lumang dokumento ng kotse sa bodega sa itaas ng bahay. Matagal na nilang hindi nabubuksan ang lugar na yon. Habang naghahalongkat siya sa mga maalikabok na kahon, isang pamilyar na bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang kahon ng sapatos na paboritong brand ni Randy. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang medyas, nakita niya ito. Isang luma, itim na cellphone. Hindi ito ang cellphone na ginagamit ni Randy ngayon. Ito marahil ang dati niyang telepono. May kung anong nagtulak sa kanya. Kinuha niya ang telepono. Malamig ito sa kanyang mga kamay. Pinindot niya ang power button. Umaasa siyang wala na itong baterya. Umaasa siyang hindi na ito gagana. Ngunit ilang sandali lang, umilaw ang screen. At ang baterya ay halos puno pa. Umupo si Crane sa sahig ng maalikabok na bodega. Yakap ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hawak niya sa isang kamay ang telepono na parang isang granada na anumang oras ay maaaring sumabog. Huminga siya ng malalim at sinubukang buksan ito. Walang password. Ang unang bumungad sa kanya ay ang wallpaper. Isang litrato ni Randy at Samantha. Nakangiti sila pareho sa kamera. Magkadikit ang kanilang mga ulo. Ang ngiti ni Randy sa litratong yon, iyon ang nangingin ng ngiting matagal nang ipinagkakait sa kanya. Naramdaman niya ang unang patak ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi ito ang oras para umiyak. Binuksan niya ang gallery. Ang sumunod na mga larawan ay parang mga saksak sa kanyang puso. Mga litrato nila sa isang beach na hindi niya kailanman napuntahan. Mga litrato nila sa restaurant na nasa resibong nakita niya. Mga litratong magkayakap, magkahalik. May isang video pa kung saan kinakantahan ni Randy si Samantha ng happy birthday habang may hawak itong maliit na cake. Ang bawat larawan ay isang patunay ng kasinungalingan. Isinara niya ang gallery at nanginginig na binuksan ng messages. Daan-daan. Mga mensahe ng pagmamahalan, ng pangungulila, ng mga planong lihim. Samantha, miss na kita. Kailan ulit? Randy, soon mahal. Tiis lang. Once I get what I need from her, aalis na rin ako. What I need from her? Ano ang kailangan niya mula sa kanya? Nagpatuloy siya sa pag-scroll. Ang mga petsa ay nagsimula pa bago sila ikasal. Habang pinaplano nila ang kanilang kasal, si Randy ay may ibang babae na. Habang nangangako ito sa kanya sa harap ng Diyos, ang puso nito ay nasa iba na pala. Napahawak si Crane sa kanyang dibdib. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na siya makahinga. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang karagatan ng panloloko. Gusto na niyang itapon ang telepono. Gusto na niyang sumigaw. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na magpatuloy. At doon niya nakita ang isang folder na may pangalang recordings. Binuksan niya ito. Nag-aalangan, pinindot niya ang unang file. Boses ni Randy ang narinig niya, pero hindi si Samantha ang kausap nito. Ang kausap nito ay si Aling Marites. Ma, sigurado ka ba dito?
Tanong ni Randy sa recording. Paano kung hindi siya pumayag na mag-resign? Kumbinsihin mo. Matigas na sagot ni Aling Marites. Gamitin mo yung pagmamahal niya sa'yo. Sabihin mo para sa pamilya niyo. Kapag tumigil na yan sa trabaho, wala na siyang sariling pera. Madali mo na lang makukuha yung ipon niya para sa negosyo mo. Nagdilim ang paningin ni Crane. Ang ipon niya. Ang perang pinaghirapan niya gabit araw sa Cafe Luciana. Ang perang para sa Crine's Kitchen. Pinakinggan niya ang sunod na recording. Ma, si Samantha. Seryoso ako sa kanya, sabi ni Randy. Alam ko, sagot ng ina. Siya naman talaga ang gusto ko para sa'yo, pero kailangan muna natin yang si Crane. Ang pera niya. Kapag nakuha na natin, madali na lang siyang palayasin. Isang hamak na barista lang yan. Sinong maniniwala sa kanya? Hindi na napigilan ni Crane ang kanyang mga luha. Bumuhos ito nang walang tigil. Hindi lang pala siya niloko. Pinagplanuhan siya, ginamit, tinapakan ang kanyang pagkatao at mga pangarap. Akala niya iyon na ang pinakamasakit, ngunit nagkamali siya. Nag-scroll pa siya at nakita ang isang email app na nakalogin pa rin. Binuksan niya ito. May mga attachment, mga spreadsheets, mga invoice, mga bank statement. Nakita niya ang isang file na may pangalang Project Paradise. Binuksan niya ito. Hindi niya naintindihan ang lahat, pero sapat ang mga numero at pangalan para malaman niya kung ano yun. Si Randy at Samantha ay nagnanakaw mula sa sarili nilang kumpanya. Naglilipat sila ng pondo sa isang account na nakapangalan sa isang pekeng kumpanya. Minamalas ang kumpanya para sa kanilang sariling kapakanan. Ito na ang sukdulan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Ang pumalit ay isang bagay na mas malamig, mas matatag, at mas mapanganib. Isang matinding galit na hindi nag-iingay. Isang galit na nag-iisip. Tumayo si Crane. Dala-dala ang telepono, bumaba siya mula sa bodega. Pumasok siya sa kanilang home office. Ikinonekta niya ang telepono sa kanyang laptop. Isa-isa niyang kinopya ang lahat. Ang bawat litrato, ang bawat mensahe, ang bawat recording, ang bawat email at spreadsheet. Nilikha niya ang isang folder sa kanyang laptop at pinangalanan itong paghihiganti. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa bodega kanina. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha. Puno na ito ng apoy. Gusto niyong maglaro? Bulong niya sa sarili. Sige, lalaruin natin ito. Pero sa pagkakataong ito, sa mga patakaran ko. Nang gabing iyon, umuwi si Randy mula sa trabaho na may dalang isang bouquet ng rosas para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo. Sabi nito, sabay halik sa pisngi ni Crane. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matuklasan niya ang telepono. Sa loob ng isang linggong iyon, si Crane ay naging isang ganap na ibang tao sa loob ng kanilang bahay. Ngunit sa panlabas, wala siyang ipinagbago. Kung dati ay umiiyak siya sa panlalamig ni Randy, ngayon ay tinatanggap na lang niya ito. Kung dati ay nagtatanong siya kung saan ito galing, ngayon ay hindi na siya nag-aabalang alamin. Ang katahimikan niya ay ipinagkamali ni Randy bilang pagsuko. Akala nito ay tuluyan na niyang natanggap ang kanyang lugar. Kaya naman ngayon, dinadala siya nito ng bulaklak. Isang gantimpala para sa isang alagang aso na natutong sumunod. Ngumiti si Crane. Salamat mahal, ang ganda. Kinuha niya ang mga bulaklak at inilagay sa florera. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang isip niya ay nasa ibang lugar. Sa loob ng isang linggo, ginugol ni Crane ang kanyang mga araw sa pagpaplano. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Habang naglilinis siya ng bahay, pinakikinggan niya ang mga recording ng paulit-ulit. Sinasaulo ang bawat salita, bawat kasinungalingan.
Habang nagluluto siya, binubuksan niya ang kanyang laptop at pinag-aaralan ang mga dokumento ng pagnanakaw. Nag-research siya online tungkol sa corporate fraud, embezzlement, at kung paano gumagana ang internal audit sa isang malaking kumpanya. Nalaman niya ang mga pangalan ng mga tao sa pinakamatataas na posisyon sa kumpanya ni Randy. Ang CEO, ang head ng Human Resources, at ang chief ng internal audit. "Kumusta ang araw mo?" tanong ni Crane habang inihahanda ang hapunan. Ang boses niya ay kalmado, walang bakas ng anumang emosyon. "Pagod, as usual," sagot ni Randy, nagtatanggal ng sapatos. "Stress sa trabaho." "Talaga? Kawawa ka naman," sabi ni Crane. "Magpahinga ka na dyan at kakain na tayo." Habang kumakain sila, pinagmasdan ni Crane ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya. Wala na siyang maramdamang sakit. Wala na ring galit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malamig na determinasyon. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Randy, isinagawa ni Crane ang kanyang plano. Nagsuot siya ng simpleng damit, nagsombrero, at nag-face mask. Pumunta siya sa isang pampublikong internet cafe sa kabilang bayan, malayo sa kanilang lugar. Umupo siya sa isang cubicle sa pinakasulok. Sumaksak siya ng isang bagong bili na USB sa computer. Sa loob ng USB na yon ay ang lahat ng ebidensya. Gumawa siya ng isang bagong anonymous na email address, isang pangalan na walang koneksyon sa kanya. Sinimulan niyang i-compose ang email. Hindi ito sulat ng isang asawang nagagalit. Ito ay sulat ng isang concerned employee na natuklasan ng isang anomalya sa loob ng kumpanya. To email ng CEO, email ng HR head, email ng audit head. Subject: urgent and confidential. Evidence of internal fraud. Dear sirs, ma'am, I am writing to you today as a concerned party who has discovered significant fraudulent activities being committed by two of your employees, Project Manager Randy De Castro and his secretary, Samantha Reyes. Kalmado ang kanyang mga kamay habang nagtatype siya. Idinetalya niya ang lahat, ang Project Paradise, ang mga peking invoice, ang mga bank account. Pagkatapos, isa-isa niyang inattach ang mga file, ang mga spreadsheet, ang mga kopya ng email, ang mga litrato ni na Randy at Samantha na magkasama sa isang business trip na dapat ay si Randy lang ang pupunta. At ang pinakamatindi sa lahat, ang mga audio recording. In-edit niya ito, tinanggal ang mga personal na bahagi, at itinira lang ang mga usapan tungkol sa pera at panloloko sa kumpanya. Ngunit nag-iwan siya ng isang recording ng buo, ang pag-uusap ni Randy at Aling Marites tungkol sa pagkuha ng pera ni Crane. Iyon ang kanyang personal na mensahe. Bago niya pinindot ang send, tinitigan niya muna ang screen. Ito na yon, walang atrasan. Humugot siya ng malalim na hininga at pinindot niya ang send. Isang pakiramdam ng kaluwagan ang bumalot sa kanya. Para siyang nakawala sa isang mabigat na kadena. Mabilis niyang tinanggal ang USB, nag-log out at binayaran ang kanyang oras. Dumiretso siya sa basurahan sa labas at itinapon ang USB. Tinanggal niya ang SIM card mula sa kanyang burner phone at binali ito sa gitna. Walang bakas, walang ebidensya. Umuwi si Crane sa kanilang bahay. Ang gintong hawla. Naglinis siya. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Randy, sinigang na baboy na may maraming gabi para lumapot ang sabaw. Nang dumating si Randy, sinalubong siya ni Crane ng isang ngiti. Kumain sila ng hapunan. Nagkwento si Randy tungkol sa kanyang araw, sa kanyang mga stress, sa opisina. Tumango lang si Crane at nakinig. Wala siyang kamalay-malay. Wala siyang ideya na habang mahimbing siyang natutulog ng gabing iyon, isang bomba ang sasabog sa kanyang perpektong mundo kinabukasan. At ang kamay na nagpasiklab nito
ay ang kamay ng babaeng katabi niya sa kama. Pumasok si Randy sa opisina na may ngiti sa labi. Maganda ang gising niya. Ang asawa niya sa bahay ay tila tuluyan ng tumahimik at natutong sumunod. Ang relasyon nila ni Samantha ay mas lalong tumatamis. Ang Project Paradise nila ay malapit ng magbunga na ng sapat na pera para makapag-umpisa silang muli sa ibang bansa. Perpekto ang lahat. "Good morning, Sir Randy," bati ni Samantha, may kasamang kindat. "Good morning," sagot niya, at pasimpleng hinawakan ng kamay nito habang walang nakatingin. Ngunit ang magandang umaga ay hindi nagtagal. 9:00 ng umaga, tinawag siya ng sekretarya ng CEO. Isang urgent meeting daw. Nagtaka si Randy. Hindi siya madalas ipatawag sa pinakamataas na opisina. Pagpasok niya sa conference room, naramdaman niya agad ang panlalamig ng hangin. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang CEO, ang HR head, at ang chief ng internal audit. Walang kahit isang ngiti sa kanilang mga mukha. "Umupo ka, Randy," sabi ng CEO. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Kinabahan si Randy. "Good morning, sir." "May problema po ba?" Sa halip na sumagot, may pinindot ang HR head sa laptop nito. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Boses niya. "Kailangan nating mag-ingat sa mga invoice na, to Sam, masyadong malaki ang discrepancy." Nanlaki ang mga mata ni Randy. Nagsimulang pagpawisan ng kanyang mga kamay. Saan nila nakuha yon? Pinindot ulit ng HR head, isa pang recording. Boses ulit niya. Kausap ang kanyang ina. "Kapag nakuha na natin, madali na lang siyang palayasin. Isang hamak na barista lang yan. Sinong maniniwala sa kanya?" Hindi na makahinga si Randy. Ang mundo niya ay biglang umikot. Inilapag ng CEO ang isang folder sa harap niya. Binuksan ito. Mga kopya ng email. Mga screenshot ng kanilang mga text message ni Samantha. Ang spreadsheet ng Project Paradise. "Maari mo bang ipaliwanag ito, Mr. De Castro?" Tanong ng CEO. Walang salitang lumabas sa bibig ni Randy. Huli na siya. Bistado na ang lahat. "Tinatawagan na namin si Samantha Reyes. Sabay kayong kakausapin ng legal team," sabi ng HR head. Pumasok si Samantha sa kwarto, ang muka ay putlang-putla. Nang makita niya ang mga dokumento sa mesa, nagsimula itong umiyak. "Siya po ang nagplano ng lahat," sigaw ni Samantha. Itinuturo si Randy. "Sinunod ko lang po ang utos niya. Ginipit niya ako." "Sinungaling," ganti ni Randy. "Kasama ka sa lahat ng ito." "Enough," sigaw ng CEO. Ang sigaw nito ay nagpatigil sa kanilang dalawa. "Pareho kayong tanggal na sa kumpanyang ito. Effective immediately. I-surrender niyo ang inyong mga ID at lahat ng company property. Isang security guard ang sasama sa inyo sa inyong mga desk para kunin ang personal na gamit niyo. At manalangin kayo dahil iko-consider namin ang pag-file ng criminal charges." Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Randy. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang desk, kasama ang isang security guard, lahat ng mga katrabaho niya ay nakatingin. Ang mga tingin nila ay puno ng panghuhusga at pagkasuklam. Ang mga taong dati gumagalang sa kanya, ngayon ay tinitingnan siya na parang isang basahan. Inilagay niya ang kanyang mga gamit sa loob ng isang kahon. Ang mga picture frame, ang kanyang paboritong mug, ang mga tropeyo ng pagkilala mula sa kumpanya. Lahat ng pinaghirapan niya nawala sa isang iglap. Nang ihatid siya ng guard palabas ng gusali, sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina. "Ma, may problema," halos pasigaw niyang sabi. "Randy, tumawag dito ang abogado ng kumpanya mo." "Anong ginawa mo?" Ganting sigaw ni Aling Marites, puno ng takot. "Idinadamay mo ako sa kalokohan mo." "Ma, tulungan mo ako. Huwag mo akong tatawagan," sigaw ng ina bago ibaba ang telepono. Pati ang ina niya, tinalikuran na siya. Nagmamaneho siya pauwi. Gulong-gulo ang isip.
Sino? Sino ang gumawa nito? Sino ang may galit sa kanya ng ganito? Hindi niya maisip. Ang tanging alam niya, kailangan niyang umuwi. Kailangan niya ng isang taong masasandalan. Kailangan niya si Crine, ang kanyang asawa na palaging nandyan, palaging nag-iintindi, palaging mapagpatawad. Binuksan niya ang pinto ng kanilang bahay ng malakas. Crine! Sigaw niya pabaya ang boses ay puno ng desperasyon at galit. Crine! Nakita niya ito. Nakaupo sa kanilang hapagkainan, kalmado, naghihintay, walang pagkain sa mesa. Ang tanging nandoon ay isang folder, katulad ng folder na ipinakita sa kanya sa opisina kanina. Lumapit siya. Anong nangyari sa opisina? May nag-setup sa akin, may sumira sa akin, hindi sumagot si Crine. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Unti-unti, itinulak nito ang folder palapit sa kanya. Binuksan ni Randy ang folder. Ang laman ay hindi mga ebidensya ng pagnanakaw. Ang laman ay mga papeles ng diborsyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ay luminaw. Ang biglaang pagtahimik ni Crine, ang kalmadong mga ngiti, ang kawalan ng emosyon. Tumingala siya mula sa mga papeles at tumingin sa asawa niya. Ang babaeng akala niya'y mahina. Ang babaeng akala niya'y kaya niyang kontrolin. At sa mga mata nito, sa wakas, nakita niya ang sagot. Crine, bulong niya, hindi makapaniwala. Ikaw? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Crine. Hindi ito ang matamis niyang nangiti na dating nagpapatunaw sa puso ni Randy. Ito ay isang nangiting matalim, isang nangiting nagsasabing, tapos na ang laro. Ako nga. Simpleng sagot niya. Ang boses niya ay kalmado at matatag. Walang bahid ng panginginig. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Randy ang mga salitang iyon. Ang pagkalito niya ay biglang napalitan ng isang umaatikabong galit. Ikaw? Paano mo nagawa sa akin to? Sigaw niya, ikinakalat ang mga papeles ng diborsyo sa sahig. Asawa kita. Dapat nasa panig kita. Asawa mo ako, Randy. Pagtatama ni Crine, tumatayo mula sa kanyang upuan. Hindi mo ako pag-aari at higit sa lahat, hindi ako tanga. Lumapit si Randy sa kanya, ang muka ay namumula sa galit. Sinira mo ang buhay ko, ang karir ko, lahat. Hindi, mahinahong sagot ni Crine. Hindi man lang umaatras. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ako lang ang nagsindi ng ilaw para makita ng lahat ang basura na matagal mo nang itinatago. Nagulat si Randy sa tapang na ipinapakita nito. Nasaan na ang babaeng umiiyak sa bawat sigaw niya? Nasaan ang babaeng takot sa kanyang anino? Papera lang ang habol mo, di ba? Akusa niya. Sinusubukang humanap ng kahit anong ikasasakit nito. Tumawa si Crine. Isang tawang walang saya. Pera? Randy? Ang pera na gusto mong kunin sa akin ay ang perang pinaghirapan ko. Ang perang para sana sa pangarap na tinapakan mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ng kahit isang kusing mula sa'yo. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo sa mga papel na yan. Biglang nagbago ang diskarte ni Randy. Mula sa galit, naging pagmamakaawa. Lumuhod siya sa harap ni Crine at niyakap ang mga binti nito. Mahal, please. Patawarin mo na ako. Umiiyak niyang sabi. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako. Pangako. Huwag mo akong iwan. Tiningnan ni Crine ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Dati, ang mga luhang yan ay kayang durugin ang kanyang puso. Ngayon, wala na siyang maramdaman, kundi awa. Awa para sa isang lalaking duwag. Tumayo ka, Randy. Hindi na bagay sa'yo ang umarte. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Crine.
Nakita ni Randy ang pangalan sa screen, Aling Marites. Sinagot ito ni Crane at inilagay sa loudspeaker. "Crine, hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko?" Bungad na sigaw ni Aling Marites mula sa kabilang linya. "Sinabi ko na nga ba't ahas ka? Malandi ka. Pera lang ang habol mo sa pamilya namin." Hindi sumagot si Crane. Hinayaan lang niyang marinig ni Randy ang bawat masasakit na salita mula sa sarili nitong ina. "Walang hiya ka. Magsama kayo ng nanay mong manggagamit." "Tama na, Ma," mahinang sabi ni Randy. Ang muka ay nasa kanyang mga palad. "Huwag kang mag-alala, Aling Marites." Nagsalita sa wakas si Crane. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Hinding-hindi niyo na ako makikita. At tungkol sa pera, baka dapat ang anak niyo ang tanungin na niyo kung nasaan ang pera ng kumpanya nila." Ibinaba ni Crane ang tawag. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanilang silid. Sumunod si Randy. "Saan ka pupunta?" "Crane, mag-usap tayo." Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, nakita ni Randy ang isang maletang nakahanda na sa tabi ng kama. Kinuha ito ni Crane. "Tapos na tayong mag-usap, Randy," sabi niya. "Lahat ng gusto kong sabihin, nasabi ko na sa email na ipinadala ko." Hinarangan ni Randy ang pinto. "Hindi ka aalis. Hindi ako papayag." Tiningnan siya ni Crane ng diretso sa mata. "Talaga? Sasaktan mo ako? Sige, para may maidagdag pa ako sa kaso laban sa'yo." Dahan-dahang inalis ni Randy ang kanyang kamay sa pinto. Naglakad si Crane palampas sa kanya. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at nagsalita sa huling pagkakataon. Hindi na lumingon pabalik. "Alam mo, Randy, ang paghihiganti ko ay hindi ang pagsira sa'yo. Hindi iyon. Ang tunay na paghihiganti ko ay ang muling pagbuo sa sarili ko." Hinila niya ang kanyang maleta at naglakad palabas ng pinto. Palabas ng bahay, palabas ng gintong hawla. Nang marating niya ang gate, huminto siya. Huminga siya ng malalim. Ang hangin sa labas ay mas sariwa, mas malinis. Ito ang hangin ng kalayaan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Wala siyang trabaho. Kaunti na lang ang natira sa kanyang ipon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang buhay siya. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palayo sa madilim na kahapon, at pasulong sa isang umaga na siya mismo ang huhubog. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, maraming nagbago. Ang dating si Crane na natakot at sugatan ay matagal nang napalitan ng isang babaeng matatag, matalino, at matagumpay. Hindi naging madali ang simula. Ginamit niya ang natitirang pera mula sa kanyang savings para umupa ng isang maliit na apartment at magsimula muli. Nagtrabaho siya sa iba't ibang restaurant, hindi bilang barista, kundi sa kusina. Natuto siya mula sa pinakamagagaling. Pinag-aralan ang bawat detalye ng pagpapatakbo ng isang negosyo at walang tigil na nag-ipon. Ang kanyang lumang kwaderno na puno ng mga pangarap ay naging isang business plan. Ang bawat recipe na nilikha niya sa gintong hawla ay naging pundasyon ng kanyang menu. 1 taon matapos ang hiwalayan, binuksan niya ang isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na kanto ng lungsod. Hindi ito ang Crane's Kitchen na dati niyang pinangarap. Mas maliit ito, mas simple. Pinangalanan niya itong Crane's Brew, ngunit ang kape niya ay may kakaibang lasa. Ang bawat tasa ay may kwento ng pagbangon. Ang mga customer ay dumarami, hindi lang dahil sa masarap na kape at pagkain, kundi dahil sa init at sinseridad na nararamdaman nila sa lugar. Ngayon, 3 taon na ang nakalipas. Ang isang maliit na coffee shop ay mayroon ng 3 branch sa iba't ibang bahagi ng syudad. Si Crane de Castro, binalik niya ang kanyang apelido, ay isa ng kilalang negosyante. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang main branch,
Isang pamilyar na mukha ang pumasok. Medyo mas may edad na ito ngayon, may kaunting guhit na sa gilid ng mga mata, ngunit ang anyo ay hindi pa rin nagbabago. Si Nathan. Isang arkitekto na dati niyang suki sa Cafe Lusana. Isa sa mga tahimik na customer na palaging ngumingiti sa kanya. "Miss," sabi ni Nathan, bahagyang nag-aalangan. "Naalala mo pa ba ako?" Ngumiti si Crane, isang tunay na ngiti. "Siyempre, Nathan, di ba? Isang Amerikano, walang asukal." Nagulat at napangiti si Nathan. "Akala ko, hindi mo na ako matatandaan. Paano ko makakalimutan ang isa sa mga pinakamabait kong suki?" Naging regular na customer si Nathan sa Crane's Brew. Hindi na siya umuupo sa sulok. Umuupo na siya sa counter kung saan nakakausap niya si Crane. Ang kanilang mga kwentuhan ay hindi na lang tungkol sa kape. Tungkol na ito sa kanilang mga araw, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pangarap. Nalaman ni Crane na si Nathan ay isa sa mga arkitekto na nagdisenyo ng gusali kung nasaan ang branch niya. "Matagal na kitang hinahangaan, Crane." Pag-amin ni Nathan isang araw habang naglalakad sila sa parke. "Mula pa noong nasa Cafe Lusana ka, nakita ko kung gaano ka kasipag at kung gaano ka ka-passionate sa ginagawa mo. Tapos, bigla ka na lang nawala." Hindi na nagtanong si Nathan kung ano ang nangyari. Iginagalang niya ang katahimikan ni Crane. "Nawala ako para hanapin ang sarili ko." Simpleng sagot ni Crane. Sa piling ni Nathan, naramdaman ni Crane ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapayapaan. Hindi ito ang nakakabaliw na pag-ibig na naramdaman niya noon kay Randy. Ito ay isang pagmamahal na tahimik, matatag, at nakaugat sa respeto. Hinihintay ni Nathan ang kanyang opinyon. Kinukuha niya ang kanyang payo. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga tagumpay. Hindi niya sinusubukang kontrolin si Crane. Sa halip, binibigyan niya ito ng espasyo para lalo pang lumago. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng isang medyo umuugang mesa sa coffee shop, nagtama ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Ngunit hindi ito nakakagulat. Ito ay pamilyar at tama. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Ang ngiti ni Crane sa pagkakataong ito ay ang pinakamaliwanag, pinakamasaya, at pinakamalaya sa lahat. Wala nang bakas ng sakit, wala nang anino ng kahapon. Hinawakan ni Nathan ang kanyang kamay ng mas mahigpit. "Ikaw ang nagtayo ng lahat ng ito, Crane. Mula sa simula, mag-isa ka," malambing niyang sabi. "Gusto mo ba na may kasama ka namang magtayo ng isang bagay na bago?" Tumingin si Crane sa mga mata ni Nathan. Sa mga matang yon, nakita niya ang kanyang hinaharap. Isang hinaharap na puno ng respeto, pagtitiwala, at tunay na pagmamahal. Hindi na niya kailangan ng sagot na salita. Ang kanyang matamis na ngiti ang nagsabi ng lahat. Oo,